hindi ng ilaw, sabi nga nila, di ba? Kung ang mga nanay daw ay liwanag, ang mga tatay naman daw ay ang tahanan, ang haligi ng tahanan. Okay. So, natasayin sa akin yung judicial abandonment. Okay. Yung una, parang talaga yung tema ay talagang, when we talk about judge, especially when you're inside the court, talagang respetado yung korte. Pag ikaw ay nasa loob ng courtroom, siya yung hari. Talagang pag ikaw ay nag-iingay, makokontempt ka. So, parang siya yung pag napupo sa trono. So, this time we will be talking about judicial abandonment. Sino ba yung nag-abandon at sino yung ina-abandon? Okay. Gusto kong simulan yung sinabi ni R.C. Sproul. Pwede kung kayo po ay nakakita, pwede po kayo bakit dito. I-social distancing pa naman po eh. Sir James, bakit po kayo dito? Ayan. So, ang nakasign po kasi sa akin ay Romans hanggang chapter 1, 22 hanggang 32. So, na-discuss po yung first part ni Pastor Kevin O, nakarang dito. He talked about the wrath of God. Okay. Ang pukot ng Diyos. So, ito po yung sinabi ni R.C. Sproul. 3 times in this section of Romans chapter 1, from verse 18 to verse 32, we read about human beings given up by God. They are given up to their vile passions, yung una, the lust of the flesh, and their reprobate mind. Diniscuss ni Pastor Kevin yung depraved mind. So when God judges people according to the standard of His righteousness, He is declaring that He will not strive with mankind forever. We hear all the time about God's infinite mercy. Sabi ni R.C. Sproul, nanginginig ako. I cringe when I hear it. God's mercy is infinite insofar as His mercy is bestowed upon us by a being who is infinite. But when the term infinite is used to describe His mercy rather than His person, sabi ni R.C. Sproul, I have problems with it because the Bible makes very clear that there is a limit to God's mercy. There is a limit to His grace. And He is determined not to pour out His mercy on impenitent people forever. Yung impenitent, yung ayaw na magsisi. There is a time, as the Old Testament repeatedly reports, particularly in the book of the prophet Jeremiah, that God stops being gracious with people and He gives them over to sin. So, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 1 verse 7, sabi niya rito, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, ay nagsasabi ang kanyang layunin ay ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat dito nahahayag ang katwiran ng Diyos. Isang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa una hanggang sa uli. Ang isang mapit na tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya mabubuhay. Gaya ng nasusulat, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So tayong lahat po ay nabubuhay because we have this faith. So tingnan po natin yung salitang ginamit, yung give up. Next slide po. So ginamit po dyan, sabi dito, sa the most popular English versions in use today, only NIV and New American Standard Bible use the phrase, God gave them over. Ayan po. Ayan. So, yung Greek word daw po ay translated gave over. Gave up means surrendered, yielded up, entrusted, or transmitted. So, kung gagamitin po natin ito sa
it refers to the act of God completely abandoning the unrighteous. As the wicked deserted God, God in turn deserted them, no longer giving them divine direction or restraint, but allowing them to corrupt themselves as they wish, because they would not honor Him. He let them do what they pleased to dishonor themselves, being given over or yielded up to one's sinful desires is a judgment from God. So, kailan ito mangyayari ito? Ito po ay pwedeng mangyari ngayon sa buhay natin. Or, iba po kasi yung abandonment pag ang isang tao ay nabuhay at hindi niya tinanggap si Jesus Christ as His personal Savior, there will be an eternal abandonment. So, when we talk about judicial abandonment, pwede po ito mangyari sa isang tao na nanatiling nabuhay at nabubuhay sa kasalanan at siya pinabayaan. So, who was it that God gave over? Next slide po. Sino-sino ang pinabayaan ng Diyos? Sa sagot po dyan ay the ungodly and unrighteous. Nahayag mula sa langit, sa verse 18 po ng Roma, sa ating pong tinatalakay, na tinalakay na rin po ni Pastor Kevin nung nakaraan, ang sabi ko yan, nahayag mula sa langit ang buot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So, hindi pwedeng maging mabuti ang isang tao kung hinahadlangan niya ang katotohanan. He who suppresses the truth is a bad person, is a wicked person. Yan po lang sulat sa Biblia. So, hinahadlangan ang katotohanan ng dahil sa kanilang kasamaan. So, who are these? These are the godless and wicked. Those who reject the truths that God makes plain to them about Himself. Sabi ito, they know God exists and they are without excuse. Mula pa ng likay ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginawa. Kapag tinignan mo kapatid mo sa kaliwa, sa kanan, aren't you amazed? God is wonderful. Amen. Because you are wonderful. O, sige na, pag kayo nakaharap sa harap ng salamin, di ba? Di ba kayo nagpapasalamat at ginawa kayo magandang lalaki, magandang babae? Huwag na kayo tumingin sa nilikha ng Diyos sa labas. Tayo ay ginawa. Isa nakatakot na kasi yung term na, di ba, tayo ay nilikhang kakilahilabot. Yung kasi translation sa Bible eh. Kahit kilala na nila ang Diyos, ang Diyos ay hindi nila kinaralan. Sabi dito, sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang kanilang pag-iisip. Sabi sa verse 21, their hearts become dark, lacking the light of God. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mahangal. They claim to be wise, but they are actually fools. Verse 23, tinalikuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila yung mga larawan ng mga tao may kamatayan. Ano to? Mga ibon, mga hayop na lumalakad, at mga hayop na gumagapang. They worship the Creator rather than God, the Creator. They became idolaters. So, because of this, the wrath of God was revealed. So while many people do not have much problem with the love of God, the same people get upset and defensive when the wrath of God comes up in any discussion. Kapag pinag-uusapan ng wrath of God, pero pag pinag-uusapan ng pag-ibig ng Diyos, masaya sila. Pero pag pinag-uusapan ng wrath of God, parang hindi na sila komportable. Even pastors and Christian leaders, sabi rito, refuse to preach or teach about the wrath of God. Pwede ba kung galagunan natin pag-usapan ito? Kasi hindi makikiliti ang
ang tenga ng mga makikinig. Let's talk about love of God. Let's talk more of grace. However, they ignore this important doctrine because they do not want to offend people. To some people, the idea of wrath is unworthy or uncharacteristic of God. Huwag natin pag-usapan yan kasi hindi yan ang nature ng Diyos. To some, for instance, wrath suggests a loss of self-control. Kaya naman nagagaltag sa tao pag hindi niya nakontrol yung sarili niya. An outburst of seeing red, yung namumula siya, which is partly, if not wholly, irrational. To others, wrath suggests the race of conscious impotence or wounded pride. Natats yung ego niya, nagalit siya. Or plain bad temper, natural niya na yan. Mainitin ang kanyang ulo. So therefore, they conclude that you cannot ascribe, hindi mo pwede sabihin ng Diyos ay may attitude na ganyan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So sinasabi ng ibang tao, hindi pwedeng magalit ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. However, the Bible teaches not only the love of God, but also the wrath of God. Malinaw na, in-explain nung nakaraan yan ni Pastor Kevin. Kaya sa verse 4, ulitin ko, next slide po. For the wrath of God is revealed from heaven against all, pag-ibasa nga po, ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in righteousness. So first, I would like to deal with the meaning of the term wrath of God again. Para doon po sa mga hindi po naka-attend noong nakaraang Sunday. So, maraming nagpo-protesta against God's wrath dahil ito po ay nagsisimula sa misunderstanding daw ng anthropomorphic language of Scripture. Pati ako na-educate. Okay, next slide po. Sige nga, pag-pronounce? Anthropomorphism. Anthropomorphism. Ang hirap, no? Sige, ganun na lang siya. It is the use of analogies from human experience to describe God. So, kung ano yung experience ng tao, parang yun ang Diyos. Kung tayo nagmamahal, Diyos ay nagmamahal. Diyos ay pagmamahal. So, the Bible speaks about God's nature, work, and purposes in terms similar to what we know and experience as human beings. Yun daw yung anthropomorphism. The basis for this habit is the fact that God made us in His own image. Yun ang nagiging basehan nila. Para sinasabi nila, kung ano tayo, ganun ang Diyos. So that human personality and character are more like the being of God than anything else we know. But here is the difference. When the Bible uses human traits to describe the character and attributes of God, it does not imply that God also has the imperfections and the limitations of simple humans like you and me. The Bible declares that God does not have any imperfections and limitations that you and I have. So therefore, God's love, as the Bible uses it never leads Him to foolish, impulsive, and immoral actions in the way that we humans are led. Diba, minsan, pag meron ka lang narinig na marites tungkol dun sa taong mahal mo, nagagalit ka na. In the same way, God's wrath in the Bible is never capricious, self-indulgent, irritable, and morally ignoble than human anger so often it is. It is instead a right and necessary reaction to objective moral evil. God is only angry when anger is called for. So there are two biblical considerations that will show God's wrath, which do not suggest cruelty. First, God's wrath is always judicial. It is the wrath of the judge administering justice. Second, God's wrath in the Bible is something, tandaan po ninyo, which people choose for themselves.
Hell is an experience inflicted by God. It is a state for which you choose by withdrawing from the light, which God shines in your heart to lead you to Himself. Verse 6. Tingnan natin dito sa slide. Ito po yung purpose ng Lord. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kanya sa isang anak ng Diyos. So ganito ang paghapon ng Diyos. Nakita niyo yung colon. If we talk about the judgment of God, the judgment of God is like this. Naparito sa liputan ng ilaw, ngunit initig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kabilang ba tayo dito? Magbalik-tanaw muna tayo. Di ba ang sabi sa Romans 10? No one is righteous, not even one. And for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So kasama ba tayo dyan? Dati, dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos, tayo iniligtas niya. Kaya mamaya pa ako magagamit ng gospel. Sino ba ang unbeliever? O sino ba yung tao hindi ligtas? O sino ba tayo dati? The unbeliever has prepared to live by himself or by herself without God. Or kung meron Diyos, we defy God and having God against Him. And He shall have His preference. Ayaw mo sa iyo. Nobody stands under the wrath of God except those who have chosen to do so. Therefore, the essence of God's action in wrath is to give you what you choose. So the wrath of God, as stated in that passage, denotes God's resolute, unwavering, definite action in punishing sin. God's wrath is His reaction to our sin. So as a reaction to a sin, God's wrath is an expression of His justice. So yung paggalit na sa kasalanan, yun ay pagiging just niya. Hindi siya mapaghatol dahil kapretsyo niya lang. Siya ay nagbibigay ng judgment because He's a just. He's a good judge. Tingnan natin, ano yung reason na magiging yung kanyang God's wrath? Yan po yung unang rason. Sino ba yung unang nag-suppress ng truth? Bago ang tao. Di ba si Satanas? Alam mo ba na pag kinain mo yung prutas na yan, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. So the reason for God's wrath is that humans have suppressed the truth of the knowledge about Him. Kaya po tayo man niligtas, meron po tayong responsibilidad na ipaliwanag ang katotohanan. Kaya sumasaludo kay Brother Erwin. Kahit na siya talaga yung pinagtutulungan, di ba? Panalangin po natin ang kanyang ministry. So God's wrath has come upon unbelievers because they have substituted the truth about Him with a fantasy of their own imagination. They have skipped God's natural revelation, which evidently people of all cultures. In so doing, they justify anything that supports their own self-centered lifestyles. Okay. So bakit tayo nagkakaroon ng nakikita natin yung mga simple perversions sa ating society? Marami tayong nakikita na kakaiba, mga bagay na hindi tinuturo ng Biblia, mga bagay na hindi natural. It all arises from wrong ideas about God. These wrong ideas about God did not arise from innocence. Hindi daw dahil innocent siya. Because the knowledge of the true God is accessible,
both men and women have closed their minds to it. You can only suppress something of which you have knowledge. All humans do not have knowledge about God. But God has manifested Himself to all people in what is called in theology, natural revelation. O hindi ba isang bata pinanganak, talaga sa kanyang puso, isinulat niya na mayroon siyang Diyos. Mayroon siyang need for God. Next slide po. Sabi niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakikita ng kalawakan. Kung kayo po ay nakapunta sa aking bahay, di ba may terrace ako? Pagdating po ng gabi, lalo na pag full moon, hindi po pwede kita kayo doon sa yung palabas na ganyan. Ito yung terrace ko, di ba? Tapos may upan doon na tatlo. And then you will see the universe, pagdating sa gabi. Napakaganda ng creation ng Diyos. Sa Cavite, ang unang-una kong napunta, yung first time kong may encounter ng Cavite, ay yung Taal Volcano. Na nagkaroon kami ng field trip, papuntang Indang. College kami noon. So, ang daan namin is Tagaytay, bago punta kami Indang. Kasi meron Cavite State University. Ang pangalan nun ay doon Agriculture School doon. So doon, ang pangalan yung Agriculture School doon. Hindi pa kapso yun. It was formerly an agriculture school. So nung dumaan kami sa Tagaytay, sabi ko, ang tanghaling tapat yun, ang ganda ng Tagaytay. Grabe lahat ng tao sa bus. Siyempre, papunta kami ganun nasa left. Sabi ng driver, huwag po kayo sa left, tumatabing po tayo. We were amazed. Nakikita niyo naman Taal Volcano. At yung sa tanghaling tapat, kita niyo yung color. Di ba? Tapos isa wala pang usok-usok na, talagang maganda siya. And then nung papunta ko na, pasok na namin ng Indang na, pababa na kami. Grabe ang mga dadaanan namin, puros puno, puros green. Sabi ko, sana pag ako nagkaroon ng tahanan. Nung pala, binihin ko na sa Lord, sana yung tahanan ko, puno-puno ng halaman. Ayan. Sinisay na kapunta na ng Indang. Pag pumasok na kayo doon sa mga, di ba, ganun-ganun siya. O Preso Martires na Cavite, via Indang, ma-appreciate ninyo ang creation ng Lord. Okay. Lalo na kung nakapunta na ako ng Bugyas. Pagpunta ng Baguio, ang pagpunta ng Baguio, ang daan is pataas. So, bundok nakikita mo. Pero pag nagpunta na ng Bugyas, ang daan yun, doon na sa taas ng bundok. At makikita mo na yung garden ng mga native to. Hindi na doon na pag nakita niyo yung terrace, yung rice terraces of the Philippines. Are you amazed of God's creation? Humahanga pa kayo? Okay. So, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag sa kalangitan. So, when you look up and see the sky, the moon and the stars, you have to conclude that there is a divine architect who put them together. When you examine the mountains, the rivers, the sea, the birds, the reptiles, the mammals, and the domestic animals, you have to conclude in all honesty that there is an invisible creator. Overrule the Darwin theory. So man and woman did not evolve from chimpanzees. The book of Genesis states emphatically and unapologetically that God made man in His own image. Alapakan po natin ang Panginoon. Diyos po ang lumikha sa atin. That particular word, yung God is our creator, ito po namin nas. Ewan ko po dati po, ang ministry ko talaga, healing, yung prayer for healing, tsaka evangelism. Lagi po akong sumasama doon sa mga gumagawa ng, parang matatakan kanilang faith. Pang pinupunta po namin lagi doon, may mga sakit, mga sakit hindi lang ubo-ubo.
miracle na experience ko was, pinagaling ako ng Panginoon yung migraine ko. No, ako ay nasa high school, umiinom ako ng gamot. Sa umaga pa lang, pagdating ng hapon, hindi ako magsasuffer ng migraine. So nung mag-college po, may mga gamot akong binibili. Kasi mahal po yun. So lola ko, bibili na ng gamot good for 1 cent. Ininom ko talaga yan in the morning. Pag nakaligtaan ko inuminan sa umaga, tapos mainit, malamig na lang, talaga pong sasakit na po yung ulo ko. Magdamag na po yun. So nung ako pinag-attend sa Jesus Community, yan po yung una kong miracle. They prayed for me. Tapos nag-pray nila ako. Yung gamot, hindi ko pa rin tinapon. Nilagay ko pa rin sa cabinet ko. Sabi ko, just in case. But God is really a good healer. So, alam mo ninyo, yung God is our creator. He created your body. And the creator will bless it. Ang maganda pa, the creator will. Anong gusto niyo yung term? Will heal it. Ayaw magkaroon tayo yung parang overpaid naman, di ba? The Lord God will take good care of it. Kasi He's our creator. Alam niyo ba? Pag minamahal ko yung mga halaman ko, dinidiligan ko, kinakausap ko sila, sana maramdaman ninyo kung gano'n ko kayo mahal. Kinakausap ko sila. E di lalo na ako. Parang sinasabi niya sa akin, sana maramdaman mo kung gano'n ka kamahal. O sino sa inyo may sakit? Sino sa inyo may sakit? Taas yung kamay mo. Sino may sakit sa mga kamag-anak ninyo? Sabihin mo, alam ko na yung tao may sakit na yun, o ako, mahal ako ng Diyos. I am under His covering because I am His created being. Eh, di ba pag may anak kayo, mahal ninyo? Tama na tayo. Sometimes when you want to share the gospel with people, they ask this question. What happens to those who have never heard the gospel? The truth of the matter is that sometimes those who pose such a question are not so much concerned about those who have never heard the gospel. Rather, such persons may be more concerned about trying to put up a smoke screen to keep you from showing their need for God. Tinatakpan lang daw niya yung katotohanan na siya mismo kailangan niya ang Diyos. Iniiba niya lang yung topic. God is loving and compassionate. And He will deal fairly and justly with those who have never heard the gospel. Okay. God will not hold you accountable for what you do not know. However, that does not excuse you from all responsibility. Otherwise, you must say, ignorance is bliss, or ignorance is blessed. Maging ignorante na lang tayo at pagpapalain tayo. Any person, no matter your background, ethnicity, country or origin, or residence and culture, you were born with a soul, empty soul, in a sense that life should have meaning and purpose. Bakit mo nasasabi yun? Kasi your life has no meaning and has no purpose. Hinahanap ko yung purpose na yun. Hinahanap ko yung meaning na yun. Actually, I have talked to someone, kasi senior din, sinabi sa kanya, ano yung nakita mong purpose sa buhay mo na umabot ka sa 60? Alam, parang ang buhay ko yun, natulog, gumising. And then I asked this question. Doon ba sa buhay mo, bro, nakilala mo si Jesus? Yung totoong Jesus. Sabi niya, huwag mo kong sharean. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa sa kilala. Kita nyo, ibig sabihin, inaalaw ng Lord na mag-isa yung mga tao mabuhay, even reaching the age of 60, without finding the meaning. Sabi ko sa kanya, hindi man tayo magkakausap pa, pero ang pinanalangin ko, sana matagpuan mo ang Diyos sa lalong madaling panahon. Kasi wala nang time para mag-share ako. I said the ABC of salvation. Ang sabi ko lang sa kanya, pagkakaiba lang natin, bro, nakilala ko ang Diyos at na-experience ko sa buhay ko.
Kayo po ba nakilala niyo just at na-experience niyo na? This is exactly the point that Apostle Paul is getting across to people everywhere. His premise that since God has revealed certain truth about himself in the world, and all people have access to the truth, you have no excuse. If that knowledge does not lead you to a special revelation in Jesus Christ. Para sinasabi ito, all truths lead to Jesus Christ. All experiences lead to Jesus Christ. All lives lead to Jesus Christ. Without Jesus Christ, everything is meaningless. Nobody in this world was born an atheist or atheist. The Bible states unequivocally, it is only a fool who says in his heart there is no God. So wala talagang atheist. Sabi nga sa joke, di ba, kung bigla sa binigla, ay Diyos ko! Nasabi niya, ay Diyos ko, may Diyos pala siya. So, next slide po. So, the results of suppressing God's truth. Yung una po, hindi ko lang nalagyan ng number 1 kanina. Those who suppress, ang Diyos ay galit sa nagsusuppress ng katotohanan. So, anong resulta kapag sinusuppress ang katotohanan patungkol sa Diyos about God's truth? Yan po sa verse 21, 22, and 23. Sa Romans chapter 1. Sabi po rito, kahit nakilala nila ang Diyos, say hindi nila pinangaralan bilang Diyos. Pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka sila ng mga bagay na walang kahuluhan. Kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Kinalikuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga tao may kamatayan. Actually, yung mga Chinese, hindi lang yung mga tao na mayroong kamatayan, kundi yung mga tao namatay. Yung Taoism. Kaya mapapasin nyo sa mga bahay nila, andun anong tawag nila sa Chinese na mga lolo at saka lola? Si Pong, King Pong, yan. Tapos meron sila, si Amang. Tapos meron sila yung parang bowl na nilalagyan ng incense. So, because yung respect parang sumobra na to the point na parang sinasamba na rin nila. So, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ang mga hayop na gumagapa. Ang first experience ko dito ay when I watched the movie Ten Commandments, di ba? Doon sa movie na Ten Commandments, talagang si Moises ay talagang kinalaban niya yung mga sumasamba sa mga hayop. Dahil yung mga hayop ng mga Egyptyo ay mga Diyos nila ay mga hayop. So since people have certain knowledge of the truth of God's existence, but did not honor Him or give thanks to Him, they have computed in their speculations, and their foolish hearts was darkened. So this is what the Word of God is saying in verse 21. So as a consequence, by closing the eyes of their understanding, which has the capacity to receive and recognize God's self-revelation, the unbelievers shut off the light of the mind and left it fumbling with inane triples, kumukulit sa mga walang kwentang bagay. Kapag ang isang tao ay lumayo sa katotohanan, ang kinukulit niya ay mga walang kwentang bagay. I remember sa preacher, sabi niya, kapag every Sunday at this time, habang siya nagpipreach, ang mga Kristiyano ay hawak ay Biblia. Pero pag tayo daw ay wala sa Panginoon, sa oras na to, ano hawak natin? Alam niyo na kung ano. And relatively worthless side issues ang mga pinag-uusapan. So it is like a person who is walking in a light, but has deliberately closed his eyes and wandering into a gulf that is about to swallow him. Hindi niya napansin na meron na palang butas sa harap niya.
So when you withhold or reject the truth of God that is knowable to you, you function like an irrational being. When you refuse to recognize your creatureliness, it brings with it a decreasing ability to function as human being. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila ay mangahangal. Yun po ang nakasabi sa verse 20. So what Paul is saying, those who suppress or reject the truth of the knowledge of God think that by turning their back on God, they have become wise. While in reality, they have become fools. This pride of intelligence and independence from God has made him a fool and has plunged him into spiritual and moral bankruptcy. Next point. The worst thing is that due to the suppression of the knowledge of God, the unbeliever becomes idolater or idolatrous. Yun po yung talagang resulta ng isang taong humiwalay sa katotohanan. Siya ay naging isang idolatrous. O di ba lagi natin sinasabi, kasalanan ang maging idolatrous? Kasi instead na yung Diyos ang sinasamba mo ay other than God. Inaalis mo sa trono ang Diyos at pinapalitan mo ng yung gusto mo maging Diyos. Ang tawag natin doon ay Diyos-Diyosan. So the question is, how could intelligent people turn to idolatry? Kung sinasabi niya dati na siya ay matalino pero sinupress ng katotohanan at siya ay naging mangmang at ngayon siya na isang idolatrous. Paano ba yun? Idolatry begins when you reject what you know about God. Instead of looking to Him as the creator and sustainer of your life, you see yourself now as the center of the universe. You soon invent your own gods that are nothing more than the convenient projections of your own selfish plans and degrees. Sabi ko sa isang nabasa ko po, sabi niya, that is why in Africa, some worship stones, wood, rivers, and other graven images. In India, they worship the Ganges River, sacred cows, snakes, and many other things. Ano ba sinasabi ng first God's commandment? You shall have no other gods before me. However, today, some people do not bow before an image, like wood, stone, stars, moon, or the sun. But they worship other gods. Next slide. Sabi po dyan, basahin natin sabay-sabay. Idolatry comes in when you give to something or someone other than yourself the first place in your thoughts or affections. So what comes first in your life? Or who occupies the throne in your life? Who is your first priority? So it can be your house, your car, your education, position, degree, sport, or someone you idolize. These things are not evil in themselves, but they become idols when they take the place of your life, which only God deserves. So what do you worship? What occupies the first place in your heart? Next slide. Yan po yung nakalagay. Sabi po rito, the truth is that when you give priority to things God has made rather than God Himself, you are an idolatrous. Is there something, anything you cannot live without? Do you have a dream you will sacrifice everything to realize? Yun po yung dapat na first thought. So, in the command, sabi po rito, in the second commandment, God said, you shall not make for yourself any graven image. If the first commandment concerns the object of your worship, the second commandment concerns its manners. In the first commandment, God demands your exclusive
worship. And in the second commandment, He demands your sincere and spiritual worship. So when people reject God, He gives them over to their sin and the horrible consequences. Ito yung okay. Next, tingnan natin. So ito po yung order. So yung order po ng moral, the progression moral and spiritual beliefs follows this order. The suppression of the knowledge about God, the refusal to glorify God for who He is, the refusal to give thanks to God, and when this happened, it brought about dire consequences, which include futile thinking. Humans began to think about worthless things. The human heart became darkened. Humans lost their insight about God. Humans became fools, and then they became idolaters. Okay. When people reject God, He gives them over to their sins and the horrible consequences. 3 times Paul says, God gave them over. Una, sa impurity. Second, to degrading passions. And then third, to depraved mind. So we find a similar expression in Psalm 81 verse 12, where God responds to Israel's disobedience by saying, sa tigas ng puso, aking hinayaan ang sarili nilang gusto sa'y sundan. Next po. Okay. Okay, next. Basahin mo muna po yan. Sige, yung point ni Paul, doon sa verses 24 and 28. So, Paul here makes 2 points. The root sin is to reject the truth of God and to worship the creature rather than the Creator. And when people reject God, He gives them over to their sins and the horrible consequences. He shows His judgment 3 times by stating, God gave them over. So, natin natin kanina, pag sinabing God gave over, hinayaan na sila ng Diyos. Pinabayaan na sila ng Panginoon. So, yung judicial abandonment, at pinag-uusapan natin, 3 times Paul says, God gave them over. First to impurity, second to degrading passions, and then third to a depraved mind. Okay. So, sabi ko kanina, yung expression po niyan ay naisulat na rin sa mga awit sa Psalm 81 verse 12. Kung paano daw nag-respond ang Diyos sa disobedience, sa patuloy na pag-disobey ng Israel. Hanggang sinabi ng Diyos, sige, sa tigas ng inyong mga puso, hahayaan ko na kayong sundan ang sarili ninyong gusto. I remember when the people declared na gusto nila, they were clamoring for a king. Hindi ba? Ayaw ng Diyos na magkaroon ng hari ang mga tao. Kasi ang sinasabi niya, ako lang ang hari. Dahil ang Diyos ay ibang pagbubuo. Dahil ang mga tao, they were really clamoring to have a king. O sige, bahala kayo. Bibigyan ko kayo ng hari. O nangyari, pagkatapos nagkaroon ng hari, nagkagulo-gulo na. Instead na ang Diyos ang siya naghahari sa kanila, I remember sa Lord, di ang ganda nun, nakakapag-communicate sila diretso sa'yo. Yung fellowship ng Diyos, Ama, na kumakausap sa mga tao niya, nawala. Nagkaroon pa na tuloy ng mediator, gumamit pa ng mga propeta, di ba? Yung hari, hindi man nakadiretso, maliban kay Haring David. Sa Acts 7, verse 42, next po. Okay. Yan. Bayang Israel, hindi naman talaga ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo nasila. Imagine mo, sa akala natin napakabuti ng Diyos, or sabihin natin parang ang mga tao ay napakabuti sa ginawa ng Diyos, pag-aalay nila.
Anong masasabi niyo kung akala mo tama yung gumawa ka ng mabuti sa isang tao, tapos yung isang tao niya, may masasabi rin palang hindi maganda? Ito, ang Diyos, sabi niya, bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinaldugan ninyo ng mga alit mga hayop na pinatay sa loob ng 4 taong kayo nasa iman. Diba parang nakakalungkot? They abandoned God. And so, God abandoned them. The praise means that God took His hands off their lives and delivered over them to their sentence, where sin takes its own ugly course. It does in a way imply that God causes people to sin, but neither is God merely passive. He positively withdrew His hand. Sabi dito, He ceased to hold that boat and it was dragged by the current of the river. Sabi ni Douglas Moo, it goes a bit farther. God does not simply let the boat go. Itinulak pa niya. Downstream. Sa buhay natin, meron ba tayong tulad doon? Sometimes parents get to this point with a rebellious child. You say, do what you want and you will pay the consequences of your action. Sige, bahala ka na. Di ba mayroon isang istorya sa Bible? The father of the prodigal son, he deals with the boy's outrageous request to get his share of the inheritance before the father's death. Ang ginawa, kulit-kulit ng bata, o sige, sinabi niya, he gave him what he wanted and let him squander it all and end up in the pigsty o sa kulungan ng babae. At meron daw isang example sa Bible, at may ko lang nabasa ko, sabi sa Psalm 106 verse 15. Tingin nga po, first ayan po. Di ba, ang pinapakain sa kanila yung mana, sabi nila, nagsawa na kami sa mana, bigyan mo naman kami ng karte. O, kulit ka lang, ano yan, ngayon ko lang nabasa yan. Kasi basa ko sa English, nung binasa ko sa Tagalog, basahin na natin, ang hiling nila hindi trugi, kanilang nakamit. Ngunit pagkatapos, sila ay dinapuan ng malubhang sakit. Sabi ko, Lord, blessing mo ba magkakaroon ng sakit? Di ba yung ibon naman? It's not yung heart ang tinitignan ng Lord. So pwede kang pagpalain ng Diyos, pero mali ang puso mo, ano mangyayari sa pagpapala? It will bring negative things. Hindi yung ipagpapala sa iyo. Nung ako'y nanalo sa sugal, isang araw lang yung pera ko naubos, parang tapos yung pera binigyan ko, ninakaw sa kanya. Parang yung ang pera, blood money, hindi ito ma-appreciate. Yung tao magkakaroon nito, di ba titi? Iyayaman ba niya? Okay. So, today we can look quickly at the first two sections. Yung una, yung sa verse 24, sabi ito, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. That is verse 24. So, Paul is referring to sexual lust. God designed sex as a good gift, but He clearly commands that it be restricted to monogamous heterosexual marriages. The sexual union glorifies God as it expresses exclusive love between a man and a woman and is an earthly picture of the relationship between Christ and His church. Sabi dun sa Ephesians chapter 5 verses 31 to 32. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa
silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. So outside of this marriage, if someone engages in sexual behavior, he is dishonoring his body, and he is defiling himself with impurity. A word use of decaying matter. Katulad ng sinabi ni John MacArthur. Verse 20. Next slide. Next po. Ayan. Verse 16 na. Ayan. Sa verse 16. Hindi ba niyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanan na nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Okay, this is a hard teaching. One time I was attending, habang hinintay ko si Del, kasi sinusunod ko sa gabi. Pag Thursday, umattend ako sa Word for the World. So nagkaroon ng time na that time, meron silang teaching na yung parang para sa mga bago at saka para sa mga matatanda. So I joined dun sa mga matatanda na. So, hard teaching to kasi pag sinabing hard teaching, it's either pa-pray para maniwala ka or hindi. Sabi niya, kapag ang isang tao daw ay nagkaroon ng sexual activity sa isang tao, di ba sabi dito, pag ikaw ay pinag-isa na, naging isa na kayo. Ang pinag-uusapan kasi dito ay yung sexual behavior. Hindi nung pwedeng mag-sex lang, nagkitinginan lang, o nag-chat-chat lang, di ba? Pag sinabing sexual activity, merong sexual activity. Between may contact. Ang sabi nito sa teaching, yun daw isang tao, di ba, isang tao is meron isang curse, pag hindi pa sa safe, meron isang curse hanggang 4th generation. So yung sumpa na yun ay dala-dala niya. Ang isang tao din, hindi ito lalaki, tapos ito ba? Sumpa rin siya. Pag sila yung pinagsama, yung sumpa daw ng isa, masasama sa kanya kasi pinag-isa na. Hard teaching to, hindi sinasabing paniwalaan or hindi. Sinusundan lang natin siya. So yung isang tao na, kunyari, isang tao, innocent, hindi ganun kagrabe nangyari sa kanya. Mula sa 4th generation, wala masyadong sumpa. Pero isang tao ito talagang talamak. So yung grabe yung kanyang sumpa, mula kanunuluhan niya, gumawa ng masama, nakapatay, nag-indulge sa ganyan. Pag pinagsama sila ng dalawa, yung isang tao daw na hindi ganun kagrabe yung kanyang punishment, nadagdagan kasi nagkaroon sila ng sexual encounter sa isa't isa. At sinasabi niya rin ganito rin, naniniwala ba kayo na kapag ang isang Christian ay nakipag-sex hindi niya asawa o hindi niya, ay parang ini-invite niya yung curse ng isang tao na yun na sa kanyang buhay. Ulitin natin. Hindi ba niyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayang babae at nang nakipagtalik sa kanya? O di ba yung sinabi doon, yung nakipagtalik sa kanya, ang bayaran yung isa. What about yung nakipagtalik sa kanya ay born again? Hindi ba sila nagiging isa? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. So ina-apply nila doon sa nakikinggang preaching, it applies even if you are a born again or not. Even if you are a Christian or not. Ang dalaway magiging isa. So, sabi sa verse 18, para hindi natin ma-enjoy yung sa verse 16, i-apply na daw natin yung verse 18. So he gives us a godly perspective of how we use our bodies.
Hindi ba niyo na alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo at ipinagkaloob na ng Diyos sa inyo? Hindi niyo na ito pag-aari sapagkat binili kayo ng isang halaga. Kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang mapangaralan ng Diyos. You are not your own, for you have been bought with a price, and therefore glorify God in your body. Verse 21. Next po. So, saan simula yung sexual na pagnanasa? Ang sexual na pagnanasa ay nagsisimula sa puso. Sexual lust begin in the heart. Sabi sa Mark 7, from verse 21 to 23, sapagkat sa loob ng puso, nagmumula ang masamang isipang naguyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Sa verse 23, ang lahat ng masasamang bagay nito ay nanggagaling sa puso at dahil sa ito ay nagiging marumi ang tao. So if we do not judge lustful thoughts on the heart level, sooner or later, we will face the temptation to involve our bodies. So, since sex outside of marriage is outside of the context for which God designed it, it never completely satisfies. It leaves you empty. It leaves you broken. Okay, so, yung una, God gives sinner over to sexual impurity. Dahil yan, hinahayaan ko na kayo. Kung puros marumi ang pagnanasa ninyo, hinahayaan na tayo ng Diyos na magpatuloy kayo o tayo sa pagdi-disorder natin ating katawan. Sabi po sa verse 24, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa. Dahil yun ang gusto ng isang taong ito, hinayaan na siya ng Diyos. Pangalawa, ano yung kanyang pag-abandon? So yun yung first judicial abandonment. Hinayaan siya na patuloy siyang dumiin ang kanyang katawan. Pangalawa, okay. God gives sinners over to homosexuality, resulting in them receiving the due penalty of their sin. Verse 26. Hanggang verse 37. Hanggang may verse 37. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Yun ang simula. Hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw na, at dumating na yung point na ayaw na may pagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganun din ang mga lalaki, ayaw na nilang may pagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila na uumalig. Ginagawa na nila ang mga masuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. So we live in a time when the homosexual community has so strongly influenced our godless culture that if you stand against it and say that it is a sin, you are labeled as a racist or die-hard. Kaya ngayon, wala na, may mga terms na binago na. Discrimination. Yung kunyari, pag mataba ka, hindi ka na fat. You are physically challenged na. Yun ang term na, oh, sister, you are parang physically challenged na ang iyong katawan. Pag kung retarded, pangit na siya ng retarded. Mentally challenged na. So ngayon, marami ng terms para magkaroon ng discrimination yung ating mga terms. Kasi meron ng human rights issue. But God's word is not tolerant of homosexuality or ambiguous about it. Sabi po sa Leviticus, next po. Leviticus 18, verse 22, Leviticus 20, verse 13. So huwag kayong makipagtalik sa kapwa niyo lalaki, yan ay karumal-dumal. Ang lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang tatakpatayin. And then,
So, sabi po sa first, next po, hindi ba ninyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaya ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiakit, sumasamba sa Diyos-Diyusan, yung unang binasa ko po ay sa Old Testament. At ngayon po ay sa New Testament. So huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiakit, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwalalaki o kapwa. So sa Timothy din po, sa chapter 1 verse 10, nakalagay po dyan. So ibinigay din ang kautusan para sa mga mahilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwalalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling, at sa mga mulang saksi. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. So bakit nag-focus si Paul sa homosexual relations? Si Thomas Skinner daw, si Percy Baker, yung explain niya. Sabi niya, probably because it functions as the best illustration of that which is unnatural in the sexual sphere. Sa idolatry daw, maraming unnatural. Sabi sa idolatry, sumasamba sila sa mga hayop, sa mga tao, sa creation. Dahil ang intention ng worship ay for God. So to worship corruptible animals and human beings instead of the incorruptible God is to turn the created under, or to turn the created order upside down. So yung homosexual relation is unnatural. Paul uses unusual Greek words for male and female, which are elsewhere used in the creation account. Okay. So sabi po sa verse 27, homosexuals receive in their own persons the due penalty of their error. The error is not an inadvertent mistake, but rather the rejection of the true God for idols. So those who attempt to live in committed homosexual relationships have a 3 to 4 times greater dissolution than that of heterosexual married couples. So mas mahaba daw ang buhay ng asawang lalaki at babae kaysa dun sa mag-asawang parehong sex. Hindi siya tumatagal. Sabi po rito, is AIDS God's judgment on homosexual? If you mean that each person who has AIDS got it from sexuality, the answer is no. Kasi ang babies get it from their mothers and patients get it from tainted blood transfusions. But when God sends a temporal judgment due to a nation's sin, such as war, famine, natural disaster, or disease, the so-called innocent also suffer along with the directly guilty. So, are homosexuals born that way? There is no scientific evidence today to support that claim, although researchers have desperately been looking for it. But even if the inclination is genetic, it still is sin to practice it. Now let's go to the third, judicial abandonment. Next one. Yan, na-discuss ni Pastor Kevin yung depraved mind. So, hinayaan na rin ng Diyos. O, sabi sa verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklang-suklang. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, marunong pag-iisip, pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkakanang kasamaan, at suwahin sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. So,
Depraved mind means the condition of mind described as depravity of mind is characterized by an inherent deficiency of moral sense and integrity. So wala na siyang moral sense at wala na itong integrity. Binubuo ito ng masama, tiwali at masamang hangarin na walang paggalang sa dignidad ng tao at walang malasakit sa buhay ng tao. Ito ay isang estado ng pag-iisip na labis na kakilakilabot o hindi makatao. It consists of evil, corrupt, and perverted intent, which is devoid of regard for human dignity. Sa Minnesota ko, sa pag-research ko, sa Minnesota, if a person dies while you are committing a crime as a minor, kunyari po sa awayan or merong drunk driving, you can be convicted of murder. So there is a general presumption in the law that a person must have an evil intent to be charged for a serious crime. So if the person does not intend to commit a crime, they don't have the mental state necessary to be held responsible for a serious crime like murder. Sa Pilipinas, homicide. Pag walang intent. Sa kanila, meron din pala silang depraved mind murder. Sabi ko, dadagdaga, depraved mind murder. Attorney, meron bang depraved mind murder? Hindi mo ba narinig, di ba? Ngayon pala. Ako di ko, kayo ko lang po sa nabasa. Sabi ko rito, depraved mind murder or depraved heart murder, as it is sometimes referred to, is a type of third-degree murder in Minnesota. Minnesota's statute for depraved mind murder reads, whoever without intent, walang intent, causes the death of another by perpetrating an act eminently dangerous to others and evincing a depraved mind without regard for human life is guilty of depraved mind murder. So, example of depraved mind murder includes violently driving an automobile, an accidental discharge of a gun during a fight, and katulad example, shooting a woman while on duty as a police officer. So wala sa pinuan yung taong to na pag nagawa ito, ina-assume talaga na siya ay merong depraved mind. So nag-research ako kung meron sa Philippines case. There is one case in the Philippines. People of the Philippines versus Daniel Quijada y Circulado. GR numbers. Sabi dito, ito yung decision. Murder, most call for betraying a depraved heart is the inordinate or unreasonable killing of a human being, unlawfully and with premeditated malice, willfully, deliberately, appellally described and felonized under Article 248 of the Revised Penal Code. So, murder. So, yung depraved mind, alam niya. Kasi pag murder po sa ating batas, merong intent. Hindi yung pag walang intent, homicide lang siya. So, bababa yung penalty. So, hinahayaan ng Diyos na dahil ayaw nilang dinalangin ng Diyos, hinahayaan na sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip. So, yung masamang pag-iisip na yun, hanggang dumating sa point na alam na niya yung ginagawa niya. Kasi kung depraved mind, meron dito, alam niya yung kanyang ginagawa. So, hindi natin pwede sabihin na hindi na niya alam yung ginagawa niya. Okay. So, si Paul marami sa example. Katulad ng binasa ko kanina, di ba? They were filled with every kind of wickedness. So, sa verse 32, yung last na verse mo dyan, sabi dito, they know God's decree that those who practice such things deserve to die. Yet they do not only do them, but even upload them. Next po. Ano ba lang? Okay. So, yun yung alam niya na masama yun, pinapahintulutan pa. O hindi ba nung nagkaroon ng deliberation tungkol dun sa divorce?
Maraming mga senator or ayaw talaga kasi it's against the Bible. Sa Amerika na nagkaroon ng settlement na yung same-sex marriage, inaprubahan, sa talagang nakikita ninyo, iyan, sige, hinayanan ng Lord, may mga batas. Meron isang preacher na nagsabi, gusto ko na sabihin ko, dahil ang gusto ng tao na yan ang mananong presidente, ibinigay ng Diyos. So, ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon, dahil ito ay sa ating, pwede na rin sabihin, dahil resultato ng ating kapalaluan. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa buhay po natin, tayo ang gumawa nito, tayo ang nagsimula. We cannot blame God. Di ba? He created us na maganda sa simula. Sinong sumira? Tao. I don't want to end my preaching with judicial abandonment. I want to end my preaching with divine abandonment. Yung una, hinayaan ng Diyos at siya'y umalis. Lumayas ang Diyos. Pero yung divine abandonment, ang Diyos ay lumayo kay Jesus. And about the night, or Jesus cried out. Yan po tayo mamaya sa break of the bread. With a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? This is the only first time when Jesus called God as God. He did not call Him my Father. Alam natin na ang Diyos, Ama, ay hindi niya pwedeng tingnan ang maruruming bagay. Dito ba? So, in this unique and strange miracle, Jesus was crying out in anguish because of the separation He is now experiencing from His Heavenly Father. That mystery is so great and imponderable na si Martin Luther daw kailangan daw niyang mag-isolate for a long time to try to understand yung meaning ng why God have you forsaken me. Sabi ni Habakkuk, next slide po. Sabi niya ako, napakabanal ng iyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi niyo matiis ang mga taong gumagawa ng mali. Ito po yung gospel. Next po. The fathers forsook, abandoned the son, because the son took upon himself our transgressions, our iniquities. Jesus was delivered up because of our transgression, and died for our sins, according to the Scriptures. He who knew no sin became sin on our behalf and became curse for us. He Himself bore our sins in His body on the cross, died for sins once for all, the just for them unjust, and became the propitiation, appeasement, conciliation for our sins. Ano po ba gusto niyo? Iwanan tayo ng Diyos? Pabayaan tayo ng Diyos? Maramdaman natin kung bakit pinabayaan ng Diyos Jesus. We experience that salvation. The salvation that we can only find in God's grace, in Christ alone. Tayo lang po ito. Ang lahat ng taong tatayo sa oras na ito ay yung naligtas, naramdaman ang huling pagtangi ng Diyos. Na minsan ay tumanggi, tinalikuran ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit nang tayo ay nakasumbong sa grasya, sa mercy, we find salvation in Christ. Lord, we thank you. For truly, Lord, you will never leave us nor forsake us. After we receive you, we believe in one saved is always saved. Lord, hindi po niyo kami pababayaan.
You are not yet complete in our lives, Lord. Patuloy niyo pa kami sinasanctify. Panginoon, maraming salamat sa pagtanggap po palagi-lagi sa amin. Every time we fall, every time we sin, your grace is abundant. Lagi mo kami sinasabihan, tumayo ka na. At muli lumapit ka at sumabay ka sa aking paglakad. Lord, thank you for your grace. We thank you, Lord, for this message. Hindi aksidente na isulat ni Pablo, Panginoon, ang mensahe tungkol sa Roma, sa aklat ng Roma. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng kasalanang nagawa namin sa iyo, Panginoon, ay kasuklam-suklam sa iyo harapan. Ngunit ang pag-ibig mo ay sobrang labis at hindi kulang, Lord. Laging ang dugo mo ay sapat upang kami ay mapalinis, maging malinis, at upang kami ay manumbalik. At muling tawagin mo kami, anak. Lord, you are our Abba Father, O Lord God. You will always take us as your children in life. So Lord, maraming salamat po sa pagmamahal po ninyo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa miyembro ng aming pamilya na hindi pa nakakilala sa iyo at hindi pa tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sila po, Panginoon, ay inyong hipuin, kausapin, Panginoon, at iligtas. At isama niyo po, Panginoon, sa Universal Church, sa inyong Universal Family. Lord, maraming salamat po na ginagamit niyo po ang joy in Christ sa buhay namin. Lagi po niyo kami kinukonvict, O Lord God. Your presence is always here. And we thank you, Lord God, for our lives. Thank you, Lord God. Muli, ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakmataas na uri ng pasasalamat at pagsamba. At ang lahat po ito, Panginoon, itinadalangin namin sa matalis na pangalan ni Jesus na ang Panginoon. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen.